Isa na namang historical site ang papasyalan natin. Naku, sino ba naman ang hindi nakakaalam ng Baraswain Church, lalo na yung mga ganap na tao na noong dekada 70 hanggang 90. At kung millennial ka, paniguradong isa ka rin sa naghanap ng pusa, bayon o daga sa 10 peso bill natin noon. Na ang nakalimbag sa likod ay ang makasaysayang simbahang ito ng Baraswain. Pero alam nyo ba na hindi lang pala to ordinaryong simbahang Katoliko? Dahil malaki ang ginampanan nito na siyang nagsimula na malaking pagbabago para sa ating mga Pilipino sa nakalipas na 5 siglo. Aalamin natin ang mga sagot sa mga katanungang anong mahalagang pangyayari ang naganap sa pook na ito. Bakit ang Baraswain Church ang itinuturing na pinakamahalagang religious building sa Pilipinas? At ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon? Talaga nga namang kahit napakainit ng panahon ay game na game sa lakaran ang batang to. Abay, inip na inip ako sa bahay kaya naisipan kong ayain siyang mamasyal. Tutal, wala naman silang pasok ng hapon. Matagal ko nang gustong puntahan ang Baraswain pero ngayon lang ako nagkaroon ng time. Sa tagal kong hindi nag-commute, halos nakalimutan ko na kung saan ang mga sakayan. Pati nga pamasahe, di ko na alam kung magkano. Buti pagbaba namin sa may Kapitolyo, may nakita agad kami na owner type jeep na biyaheng bayan kaya sumakay agad kami. Madali lang naman mag-commute kaya paniguradong hindi kayo malolos dito. Basta sabihin nyo lang sa driver na ibaba kayo sa simbahan ng Baraswain. Kung hindi nga lang mainit, malamang nilakad na lang namin yon mula dito sa crossing. Mga ilang minuto nga lang ay nandito na kami sa itinuturing na one of the most recognizable historical landmarks. Mga B, eto na yung napaka-iconic na Baraswain Church na matatagpuan dito lamang sa Paseo del Congress Street, siyudad ng Malolos. Kung mapapansin nyo ang simbahan at kumbento, the design is very Spanish colonial architecture. Alam nyo ba na dito formal na binuksan ang unang sesyon ng Kongreso noong ika-15 ng Setyembre taong 1898. Dito rin pinagtibay noong ika-29 ng Setyembre 1898 ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na iprinuklama ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sa pook ding ito, binalangkas ang konstitusyon ng Malolos na pinagtibay noong ika-20 ng Enero 1899. At dito nga naganap ang inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas o mas tinatawag ng mga historian na The Malolos Republic. Sa loob nga ng simbahang ito nanumpa si General Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika noong ika-23 ng Enero taong 1899. Diyan naman sa kumbento itinatag ni General Aguinaldo ang paaralang Universidad Cientifico-Literaria de Filipinas noong ika-19 ng Oktubre 1888. Ngunit hindi nagtagal ang universidad na iyon at tuluyang naglaho nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sa kasalukuyan, sa loob ng kumbentong ito matatagpuan ang Museo ng Republika ng 1899. Pagpasok pa lang mag-welcome na agad sa iyo ang karawahing sinakyan ng dating Pangulong Aguinaldo papunta sa kanyang inaugurasyon. Yan ang kauna-unahang sasakyang pang-estado ng bansa at sinasabing nirentahan sa isang kalapit na funeraria para sa okasyon. Tara na guys, titingnan natin kung ano bang meron sa loob ng museo. Puro pictures lang ang makikita nyo dahil bawal daw mag-video sa loob. Ako naman yung pag sinabing bawal hindi ko talaga ipipilit kasi policy nila yon. Siguro may magandang dahilan naman sila bakit hindi pwede at kailangan natin yun unawain. Hindi tayo pwedeng pala desisyon sa hindi natin teritoryo. Tulad nga nitong mga dayuhan na mapag-angkin. Buti na lang may mga magigiting tayong bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa paglaya ng tinubuang lupa. Kikita rin dito sa museo ang mga larawan ng hukbong Amerikano, tangdigmaan ng Espanya laban sa Estados Unidos. Pero ang pinaka-highlights talaga dito ay ang tagumpay ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Itong life-size dioramas featuring key figures from the Malolos Congress, ang pagkikipaglaban ng mga Pilipino laban sa dalawang mananakop at ang transition ng Spanish to American occupation. Naku, matinding dusa din talaga ang pinagdaanan ni Inang Bayan mula sa kamay ng mga dayuhan. Sino ba naman kasi ang hindi mabibighani sa angking ganda ng perlas ng silangan? Kaya hanggang ngayon ito'y pinag-iinteresan. Next, sasagutin naman natin yung dalawang huling tanong. Bakit ang Baraswain Church ang pinakamahalagang religious building sa buong kapuluan? Dahil sa titulo nitong The Cradle of Democracy in the East. Dito isinilang ang unang republikang itinatag sa Asya ng mga Asyano. O diba, first proper constitutional republic in Asia din pala ang The Malolos Republic. Hanggang ngayon, ang simbahang ito ay nananatiling pook dalanginan and the religious place for spiritual practices. Isang piping saksi ng ating history. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!